Umpisa pa lang ng bagong taon pero marami sa atin hingal kabayo na sa kakatrabaho. Katulad na lang ng itinampok naming 10 taong gulang na si Raymark na sa murang edad nag-aararo na para makatulong sa kanyang pamilya. Hindi ko na po kaya. Tulungan niyo po ako. Hindi ko na po kaya. Maliit pa ako. Ganito na ang trabaho ko. Katuwang ni Raymark ang kanyang kabayong si Rabanos. Wala na po kaming chance magyaman sa mundo dahil ang amin lang po sa isang araw makakain ng katatlo po, ma'am. Kay buglag, ma'am, kung ay kakwarta, di kapag bakal. Ang ama ni Raymark pinaghahanap noon ng batas matapos mahulihan ng illegal firearms. Gagawa ko po mag-araro dahil lang sa kanya. Dis ko na, ma'am, dahil napapagod na po ako mag-araro dahil lang sa kanya. Kung nandito lang po siya, hindi na po ako magawa nun. Maliit pa ako, ganito na tinatrabaho ko. Pero sige lang, kakayanin ko para sa pamilya ko, ma'am. Pagkaere ng istorya ni Raymark dito sa ating programa, dumagsa ang tulong. Ito lang ang matulong namin kahit konti. Pagpasensyahan mo na. Huwag niyo pong sabihin na maliit ka, pero sa amin, malaki na po ito. Alam mo, ang pinakamagandang sukli mo sa kanila, mag-aral kang mabuti, ha? Opo, hindi ko po sasayangin po ang binigay po nila sa akin. Ang kanya namang tatay Rene Boy, sumuko na sa mga otoridad, nakapagpiyansa kaya muli silang nagkita. Love mo ko hindi? Matapos ang 6 na buwan, kinamusta ng aming team si Raymark. Ang mga donasyong kanilang natanggap, ipinasok nila sa bangko para sa pag-aaral ni Raymark. Online class pa. Every month po, kaisa po siya nagpapadala sa akin ng mga kailangan po sa pag-aaral po. Marunong na po ako ng konti ng English, magbasa po. Nakabili na rin sila ng sariling bahay at sasakyan. Hi guys! Itutur ko kayo sa aming bagong bahay. So tara guys. So guys, yung nakikita nyo ngayong pader, pina-paint namin ito si Ma'am Jessica. Kasi ito yung remembrance ko kay Ma'am Jessica. 10 taong gulang na. So ito yung van namin na binili guys. Meron rin kami dito Hilux. Ito po yung nabili namin na lupa na tinataniman namin ng mga mais. Meron na rin silang 3 dagdag na kabayo. Hindi na po ako nag-aaral, masaya po kasi kung ano gusto ko, mabibili ko na po. Sobrang saya ako, mababantayan ko sila sa bawat araw. Pero malungkot ding ibinalita ni Raymark na si Rabanos na katuwang niya sa pag-aararo. Namatay nito lang nakaraang buwan matapos matuklaw ng ahas. Masakit rin po kasi yung si Rabanos yun po yung nag-aon po sa akin sa hirap. At patuloy pa ring ibinabahagi ni Raymark ang kanyang natatanggap na blessings sa kanilang mga kapitbahay sa Sultan Kudarat. Right there. Kaunting gift lang para sa inyo. Merry Christmas and Happy New Year. Ito sa'yo, kuya. Let's go! Merry Christmas and Happy New Year! Hello! Mamigay kami ng regalo. Happy New Year! Thank you very much. Nagpapasalamat po ako kay Ma'am Jessica. Kung hindi dahil sa kanya, hindi po ako nakaunlad sa hirap sa ating mga OFW dyan. Salamat po sa nagpadala po sa akin ng pera po. Promise sa kanila, pagbubutin ko po ang aking
Aaral po. Isa pang naitampok nating kwento, ang istorya ng 12 anyos na si Yumi na ang dibdib biglang lumobo. Umabot na ng 40 triple cup D ang laki, abot hanggang pusod. Masakit po sa yung likod ko pag namatakbo po. Halos wala nang magkasya sa kanyang bra. Naglalaro po kami ng habol-habulan pero ngayon po hindi na namin magawa. Nakakaya po eh. Nasasaktan po ako. Sana sa akin na lang. Si Yumi na pag-alamang may juvenile gigantomastia. Ang pag-ere sa istorya ni Yumi ang nagpalakas ng loob sa 10 taong gulang na si Chloe para lumantad din. Ang kanyang dibdib naman kasi nasa 12 kilos ang bigat o katumbas ng 4 na galong tubig. Pag matagal po akong nakaupo ng straight, nangangalay po ako. Pag natutulog po ako, nakatagilid po ako kasi po, doon po ako mas komportable. Ako ang natutunaw, ako ang nasasaktan pag tinitingnan nila ang anak ko na gano'n eh. Ang Philippine General Hospital nangakong sasagutin ang mga operasyon ni na Yumi at Chloe. Muna na kayong Maynila para sa operation ni Yumi. Kaya mula Palawan, lumuwas ng Maynila sina Yumi at nito lang Agosto, sumalang na sa operasyon. Kinakabahan na ako, ba't ang tagal? Paano pag di nagising yung anak ko? Yun lang po yun, pwede ko pa ulit iligtas lang si Yumi. Matapos ang 14 na oras, tagumpay ang operasyon ni Yumi. Nung pagkatapos ng operation, hindi pa po ako masyado nakaisip kasi nga po sobrang sakit. Sa baba po ng banda ng kilikili, pati po yung sa sugat banda. Ngayon, naghilom na ang kanyang mga sugat. Masaya po kasi magagawa ko na yung mga gusto kong gawin. Samantala, may natuklasan naman ang mga doktor kay Chloe. Doon po ako nanlumot, doon po nga sa MRI. May nakita pong tuldok po sa kanyang brain, sa ulo niya po. So, nagsagawa po ulit ng panibagong laboratory para doon. Mabuti na lang at walang koneksyon ang nakitang tumor sa gagawing operasyon. Kaya si Chloe naman ang sunod na inoperahan. Napakasakit sa dibdib talaga, sir, na makikita mo yung lumalayo ang anak mo. Magkahawak kasi kami ng kamay, tapos may hawak po siya rosary. Nakatingin sa akin, kumakabay sa akin. Sobrang sakit. Ang operasyon ni Chloe tumagal ng lagpas 12 oras. Pagkagising ko lang po, nakita ko po si Mama. Umiiyak po habang nakangiti po kasi po wala na po ang sakit. Ngayon, maayos na siyang nakapaglalakad. Ngayon wala na po mabigat na dinadala, di na po kayo mahirapang alagaan ako. So yung ginawang operasyon doon, ang tawag namin pa rin is reduction. Tinanggalan natin yung majority of the breast. Nag-iwan lang tayo ng pinakatamang size para doon sa edad nila. So malaki siyang reconstruction. Mababa lang naman yung chance na lumaki pa siya. Meron tayong kasama mga plastic surgeons kasi hindi lang naman pagtanggal ng malaking breast ang operasyon eh. Yung reconstruction para magmukhang meron pa rin silang natitirang breast. Sina Yumi at Chloe muling nag-video call. Hello Yumi, kamusta ka na? Hello po, kailan po ako? Hindi na po ako yumuyo ko pa naglalakad o. Yumi, pag nagkita po tayo, collabs po tayo sa TikTok. Turuan niyo po mag-TikTok. Sige, pag nagkita tayo. Si Lord na po yung bala magbigay or magbalik po ng mga biyaya na binigay niyo po sa akin. Thank you po. Sa mga doktor po nag-opera sa akin, salamat po at kay MJS po. Kung wala po kayo ngayon, sana po wala pong tutulong sa akin. Dahil po sa tulong ninyo, ang bagong taon may dala sa kanilang bagong panimula. Remembrance ko kay Ma'am Jessica, 10 taong gulang na. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.